Kung gusto niyo pong makilala ang isang tao, titigan mo yung mata niya. Because the eyes of a person reveals something. Naniniwala po ba kayo doon? May malalaman ka tungkol sa pagkatao o ugali ng isang tao. Depende sa mga mata niya. Tingnan niyo po ito. Pag ang mata ng isang tao nakatitig right side upward, anong ibig sabihin? May iniisip siya, may inaalala siya. Di po ba? Nasaan kaya yung susi ko? Tingnan niyo po. Saan ko kaya naiwan yung pitaka ko? Nakatitig, right side upward. Pero pag left side upward, nakatitig ang isang tao, nakatingin. Anong ibig sabihin? Meron siyang pinagdududahan. Sino naman itong taong ito? Nakatitig sa kaliwa. Mapagkakatiwalaan ko kaya siya? Nakatingin sa kaliwa. Pag ang dalawang mata ng tao nakatingin diretso sa langit, ano pong ibig sabihin? Nangangarap. Di po ba? Pansin niyo po ba yon? Ano kayang gagawin ko pag nanalo ako ng loto mamayang gabi? Ano kaya yung magandang ulam na lulutuin ko? Saan kaya kami magbabakasyon ng aking pamilya? Two eyes upwards means you are planning, you are dreaming. Pero, pag yung mata ng tao nakatingin pababa, right side o left side, anong ibig sabihin? Minamaliit mo yung tao. Hindi niyo po ba napansin yon? Tinitignan mo pataas pababa. Sino na naman ito? Kala mo naman ang yaman-yaman. Kala naman niya ang ganda-ganda niya. Ang pangit lang. Ang tsaka ng itsura. Di po ba? Pag nakatingin ka pababa, left side or right side, minamaliit mo, hinuhusgan mo ng isang tao. Pag naman ang mata ng tao, patingin-tingin, hindi mapakali, left side, right side, pag kinakausap mo, ano pong ibig sabihin? Nagsisinungaling. Di po ba? Saan ka pumunta? Doon lang. Kasama ko yung mga kaibigan ko. Nagiinuman kami. Pansinin niyo po yung mata niya. Left side, right side. Left side, right side. Pag hindi makatitig ng diretso sa'yo, sinungaling yan. Amen? Pero pag ang mata ng tao nakatitig, nakatingin pababa, anong ibig sabihin? Dalawa. Nahihiya o nagpapakumbaba? Di po ba? Ang dalawang mata na nakababa, nahihiya, nagpapakumbaba. Pag pinapagalitan nyo yung mga anak nyo, ano na naman ginawa mo? Nagkalat ka na naman. Paano po nakatingin yung bata? Di ba? Nakayoko. Nakatitig pababa. Humihingi ng sorry. Nagsisisi. Pero pag nagdarasal tayo, di ba? Pag nakayoko ka, saan ang iyong mata? Nakababa. Ito ay isang tanda, sinyalis, na ikaw ay pumapasok sa iyong puso, sa iyong kalooban, at nagpapakumbaba ka din sa harap ng Diyos. Naalala niyo po ang kwento noong dalawang nagdarasal sa templo, isang Pariseo na ang taas ng kanyang noo, minamaliit itong publikano, itong makasalanan, hindi ko siya kamuka, buti na lang hindi ako kamuka niya, mag-isang makasalanan, ako ginagawa kong lahat na dapat, sinusubukan kong maging banal, pero paano daw ang mata nitong publikano, nitong makasalanan? Hindi man niya maitaas ang kanyang mga mata sa langit. Ibig sabihin, siya'y nagpapakumbaba harapan ng Diyos. But it is a good question to ask. What does my eyes reveal? Bago mo tignan yung mata ng iba, ano din ang turo ng ating Panginoon? Tignan mo muna ang sarili mong mata. Baka may dumi ka, baka may muta ka, pero ang pinapaalala ng Diyos, puno ba ng liwanag ang iyong mata? Dahil pag may dilim ang iyong mata, ano ang nararanasan ng iyong katawan? May kadiliman at may sakit. Because the eyes are the windows to our souls. Ingatan natin kung saan ba tayo nakatingin at nakatitig, dahil may epekto ang ating tinitignan sa ating karanasan. Amen? Kaya nga po, pansinin nyo dito sa kwento ni San Pablo.
Sinulat niya, nilista niya lahat ng kanyang mga paghihirap. Binato na siya, pinagpapalo siya, na-shipwreck siya, kinulong siya, pero nakayanan niya ang lahat, nalampasan niya lahat ng problema. Bakit? Kasi hindi siya nakatingin doon sa sakit, doon sa problema, doon sa suliranin niya. Nakatitig siya, nakatingin siya palagi ating Panginoon. His eyes are fixed to Jesus. At dahil nakatingin siya sa ating Panginoon, nakakatanggap daw siya ng grasya at lakas sa gitna ng kanyang mga kahinaan. Tandaan niyo po yan. Kung palagi kang nakatingin sa problema, manghihina ka lang. Pero kung dumadaan ka sa problema, dapat nga, huwag mong aalisin ang iyong tingin at titig sa ating Panginoon para lalo kang lumakas. Sa ating ebanghelyo, pinapaalala din, huwag tayong mag-ipon ng kayamanan dito sa mundo. Dahil pag nag-iipon ka ng pera, kayamanan, diyan ang iyong tuon. At ano ang turo sa Biblia? That the love of money is the source of all evil. Hindi masama ang kayamanan. Pero yung palagi mong hinahanap, palagi mong tinitingnan, palagi mong kinekwenta, yan ang nakakasira sa iyong kaluluwa. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Store for yourself treasures in heaven. Ibig sabihin, huwag nating alisin ang ating tingin at titig sa langit. Dahil tandaan niyo po, kung ano ang iyong natatanaw, yun ang iyong mararating. Pag mas malayo ang iyong pananaw, mas malayo ang iyong mararating. Kung ang pananaw mo lang dito sa mundo, hanggang dito ka lang sa mundo, maiiwan. Pero alam natin yan, ang buhay natin hindi lang nagtatapos dito sa mundo. Pagkatapos ng ating buhay, saan tayo mapupunta? Sana naman sa langit kasama ang Diyos. Kung yan ang palagi mong tinititigan, kung yan ang palagi mong tinitignan, kung ang iyong mga mata ay nakatuon sa langit.